Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Gimbal Horror Stories. Lalo na po sa inyo, Sir Gimbal. Ako po si Micah. Nais ko lang po magbahagi ng karanasan ko sa kababalaghan nung ako'y nag-aaral pa. Ako po ay tubong Quezon, ngunit dahil nag-iisang anak ay ginusto ng mga magulang ko na mag-aral ako sa Maynila at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganoon naman po, diba, mga magulang? Ang laging gusto nila ay mas magandang buhay at magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak, dahil ayaw nila tayo matulad sa naging buhay nila dati nung bata pa sila. Ang kwento ko po ay tungkol sa lumang apartment na tinirahan ko noong unang taon ko sa kolehiyo. Ang pinakaplano ko po talaga sa tito kong may condo unit sa Manila ako maninirahan. Kinausap na rin po kasi siya ni mama at pumayag din naman po siya dahil wala rin naman siyang kasama. Single at 45 years old na po kasi siya. Yun nga lang isang linggo bago ko lumipat ay nagkaroon ng alitan sina tita at mama. Hindi ko lang po pwedeng i-disclose sa inyo ang dahilan. Family matters na po kasi yon. So, iyon na nga, Sir Gimbal. Isang linggo bago magsimula ang pasukan ay wala akong malipatan. Stress na stress ako. Kasi kadalasan sa mga apartment, nagmamahal kapag peak season. Panay ang hanap ko noon. Nagtanong na rin ako sa mga kakilala kong nagwo-work at nagtatrabaho sa Maynila. Pero dahil nga sa magpapasukan na ay halos wala kaming makita. Meron man ay tiyak na hindi pasok sa budget ng isang estudyanteng kagaya ko. Hanggang sa may nakitang post sa Facebook si mama. Isang post ng landlord ng isang apartment na naghahanap ng boarders. Agad naman kami nag-message sa FB account ng nag-post at nag-send ito ng ilang picture at video ng apartment. Maayos naman po ang apartment, although kitang-kita sa pictures at video na luma na ito ay makikita mong malinis at inaalagaan naman ng maayos. Isa pa sa pinakagusto ko ay saktong-sakto at pasok na pasok sa budget. Ayon sa landlord ay maaari kong makita ang lugar bago magbayad. Dalawa na lang din kasi ang hinahanap nila, kaya naman napamadali kami ni mama na mag-impake at bumiyahe papuntang Manila. 10 oras kasi ang biyahe at dahil nagkakaubusan at nagmamahal ang mga apartment, kapag ganito magpapasukan na ay kinuha ko na ang isa at nagbayad kahit hindi pa nakikita ang apartment. Pinabyo at pinabidyohan ko na lang iyon sa kaibigan ko nag-aaral din sa Manila. Kinabukasan rin naman ay dumating na rin kami ni mama at laking tuwa ko na legit nga ang building. Sa itaas ang apartment at sa ibaba ang guardhouse at ang bahay ng landlord. Mayroon ding itong maliit na gym katabi ng guardhouse. Iyon nga lang, ayon sa caretaker ay hindi iyon available at hindi na magagamit ang mga equipment. Ayos lang naman sa akin yun kasi hindi naman ako mahilig mag-gym. Nagbayad na lang kami ng 1 month deposit at 1 month advance bago kami nag-ayos ng gamit ni mama. Maliit lang ang apartment, Sir Gimbal. Studio type lang. Pagpasok mo ay kita mo na lahat. Sa gilid ng pintuan pagpasok ay ang maliit na rep at ang study table. Sa dulo naman ay ang malaking wood cabinet at single bed. Tinulungan ako ni mama na magtupi ng mga damit at ayusin yung mga kitchenware and grocery na binili namin bago dumiretso rito sa apartment. Nga pala, Sir Gimbal, maisingit ko lang. Yung lutuan nga pala ng apartment na nirerentahan ko, Sir Gimbal, ay nasa labas. Kaya kapag gabi na makikita mo yung buwan at bituin sa labas pag magluluto ka na. May dining area din po para sa mga boarders at labahan at sampayan sa rooftop. Nabanggit ko lang po para hindi kayo malito sa kwento ko mamaya. Umalis na rin po si mama noong gabi. Nagpaalam lang siya sa caretaker at nagbigay ng allowance sa akin bago ako iwan. Pero syempre, todo bilin muna siya sa akin ng kung ano-ano na mabilis ko rin naman nakalimutan dahil sa excitement. Nakaka-excite po kasing isipin na isa na akong independent student. Nakakakaba ngunit nangingibabaw yung saya na hawak ko na yung oras ko sa maghapon. Wala na mag-uutos sa iyo kung kailan mo hugasan ng plato, kung kailan ka maglalaban ng damit, at kung kailan ka kakain. Malayang malaya na ako, Sir Gimbal. Hindi naman sa hindi ako magiging responsable. Syempre may mga limitasyon pa rin po. Iba po talaga yung feeling na nakabukod ka sa pamilya mo. Siguro sobrang protective lang nila mama sa akin kaya yung time na yun ay para akong ibon na nakawala sa hawla. Grabe yung saya ko. At natatandaan ko pa nga na nagbalak pa ako gumawa noon ng
Living Alone Diary sa YouTube. Nagpuyat din ako ng gabing iyon kaka-ML at kaka-scroll ng kung ano-anong vlog sa YouTube noong naboring nag-Netflix na lang ako hanggang madaling araw. Tanghali na ako nagising kinabukasan. Wala pa naman pasok kaya ayos lang. Matapos magsuklay ay lumabas na ako. May naabutan akong dalawang babae sa dining, nagkukwentuhan sila. Nang makita nila ako ay agad silang nagpakilala. Yung matangkad, short hair yung buhok na may bangs at may suot na salamin ay si Danieli. Maputi ito at medyo payat. Yung kausap naman niya ay si Krishna. Maliit ito at mahaba ang buhok, naka-brace. Pareho silang second year sa university pinapasukan. Although magkaiba sila ng kurso, pinakilala ko naman ang sarili ko bilang isang first year student. Nagkwentuhan kaming tatlot na pag-alaman kong magpinsan ng dalawa. Bagong lipat lang din daw sila sa apartment. Matapos magtaas ng rent ang dati nilang landlord at hindi na nila kinaya pa ang pagrenta. Lahat ata tayo bago. Kasi yung classmate ko dito rin umupa dati. Kakalipat niya lang at nagtanan kasi sila ng boyfriend niya. Kwento ni Danieli. Nagkwentuhan pa kami ng konting tatlo. Ako naman nagpaalam na magluluto ako ng almusal. Rice at egg with Tomas lang ang almusal ko. Kahit kasi nag-iwan ng pera at grocery si mama hindi naman ako magaling magluto. Basta may mailaman lang sa tiyan. Noong hapon ay lumabas ako para mag-ikot-ikot. Siyempre kapag bago ka sa lugar kailangan mo maging pamilyar sa mga essential ng lugar. Gaya ng grocery store at palengke. Pero siyempre sa pagiging pamilyar ay kasama na rin roon ng gala. Gabi na ako nakauwi at dun ko na na-meet yung dalawa pang boarders. Si Katkat at Angel. Pareho silang second year student sa ibang university nga lang sila nag-aaral. At gaya nila Danielle at Krishna ay mababait din ang mga ito. Katunayan nga noong hapunan ay sabay-sabay pa kami kumain. Nag-share rin kami sa mga ulam na niluto ng bawat isa at ibinilin pa ako ni na Katkat at Angel sa magpinsan dahil pareho kami ng university at ako lang ang first year sa aming lahat. Nagpa-share rin kaming gumawa ng group chat sa WhatsApp para mas madali ang communication namin sa bawat isa kung may kailangan kami. After dinner ay nagsibalikan na rin kami sa kani-kanilang kwarto. Mabilis na lumipas ang araw. Halos pag-online games lang ang inatupag kong buong linggo at di ko na malaya na pasokan na nga. Sabay-sabay pa kaming umalis na 5 noon sa apartment para kunin ang mga schedule namin. Iyon nga lang ay mas nauna akong bumalik. Wala pa kasi akong mga kaibigan sa block ko kaya naman wala akong ibang gagawin sa labas. Pagkakayat ko ng second floor ay sarado ang mga ilaw. Madilim na rin sa labas ngunit dahil sa sobrang ganda ng buwan ay hindi ko na inabala pa ang sarili ko na magbukas ng ilaw. Pumasok na ako sa kwarto at i-charge ang phone ko. Nagsimula na ako magbihis nang makarinig ako ng mga yabag sa labas pero dahil nga ang akala ko isa sa mga boarders ay hindi ko na pinansin. Matapos magbihis ay lumabas ako para magluto ng early dinner. Hindi naman ako makakapaglaro ng ML kaya maghahapunan na lang ako. 1 oras at mahigit yata ako nagluto at kumain ng dinner. Ngunit kahit isang beses ay hindi ako nakarinig ng kung anong ingay na indikasyon na may kasama ako sa second floor. Gabi na nang dumating ang mga kasama ko at dun ko lang napagtantong mag-isa lang ako. Inisip ko na lang na guni-guni ko yun dahil sa pagod. Noong mga sumunod na araw ay naging busy na kaming lahat. Iba-iba na rin kasi ang schedule namin kaya halos hindi na kami magkita. Kung magkita man hi or hello na lang. Nakakapagkamustahan na lang din kami sa group chat. Hindi ko alam kung ang dahilan ba ay first year pa lang ako. Pero ako yung pinakamaluwag na schedule sa amin. Hindi rin inaabot ng gabi ang schedule ko kaya naman 7:00 pa lang ay kumakain na ako ng hapunan. Ako lang mag-isa sa second floor. Naghuhugas ako ng plato habang nakikinig ng vibe na kanta sa Spotify ng cellphone ko. At habang naghuhugas ay tinanaw ko ang maliwanag na buwan. Gustong gusto ko talaga yung vibe sa washing area namin. Kitang kita kasi yung maliwanag na buwan na parang cinematic ba ang tawag doon, Sir Gimbal. Basta ganon. Nasa kalagitnaan ako ng paghuhugas nang magpatay sindi ang ilaw. Mabilis na nangunot ang noo ko. At iniisip ko na kung may sira ba ang fluorescent. Mabilis ko rin pinatay ang tumutunog kong cellphone bago bumuntong hininga at tinignan ng patay sinding ilaw. Ilang minuto lang ang tinagal noon at halos hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Nagpunas ako ng kamay at takmang kukunin ko ang cellphone ko sa pinaglalagyan nito nang biglang umayos yung ilaw.
Bumalik ito sa dati at hindi na nagpapatay-sindi. Nagkibit-balikat na lang ako at tumingin sa lugar kung saan naroon ang phone ko kanina. Laking gulat ko nang makita ko na wala na ito doon. Inilibot ko ang paningin ko. Imposibleng mawala ang phone ko dahil tumutunog lang ito kanina. Napadako ang tingin ko sa dining table. Naroon ang phone ko. Nilapitan ko ito at sinipat-sipat. Wala naman yun pinagbago. Ngunit ang pinagtataka ko lang ay kung paano iyon napunta sa dining ganoong katabi ko naman ito kanina. Noong sumunod na araw ay wala akong pasok. Nagpasya ako maglaba ng mga damit. Inipon ko muna lahat ng kailangan ko at isinaksak iyon sa laundry basket bago umakyat ng rooftop. Habang pinaghihiwalay ko ang mga puti sa declor nilagyan ko ng tubig ang washing machine. Naalala kong nilapag ko yung sabon katabi ng mga puti para ilipat yung song na tumutugtog sa PSP ko, ngunit nang balikan ko ito ay wala na. Nagtatakang itinakta ko yung mga damit na mahawakan ko. Pati yung mga di ko pa nase-separate tinakta ko na rin pero wala. Tiningnan ko rin yung washing. Wala roon. Nagbabaka sakali pa ako na baka guni-guni ko at naiwan ko sa kwarto yung sabon. Bumaba ako sa second floor at hinalugad ko yung kwarto ko pero wala akong nakita. Isang beses pa noon, dumalaw yung kaibigan ko kasi may tinatapos kaming paperworks para sa midterm namin. Naalala ko na tapos na namin yung paperwork, kaya naman nagmerienda muna kami sa dining. Noong bumalik kami sa kwarto ay nawala yung mga papel na ginawa namin. Kahit anong hanap namin ay hindi talaga namin mahanap ng kaibigan ko. Hanggang sa nagdesisyon na lang kami na umuwi siya at sa kanilang bahay na lang namin gagawin ang proyekto. Dumating si Daniely noong gabi at nasa ibaba pa lamang siya ay sinisigaw na niya ang pangalan ko. May daladala siyang papel na sabi ng guard ay nalaglag ko raw sa ibaba. Gulat na gulat ako noong iabot niya ang ginagawa naming paperwork ng kaibigan ko. Fast forward, finals. Kapag finals naman sobrang busy ng lahat ng estudyante kaya nga ito tinatawag na Hell Week, di po ba? Kinabi ako noon dahil may tinrabaho akong paper sa library at nag-meeting din kami. Nag-i-scroll ako sa phone ko noon nang pumasok ako ng building. May sinend kasi yung pinsan kong meme sa family group chat namin at pinagtatawanan yun kaya nagtatype ako ng reply. Basta naglalakad lang ako habang nagsiselfone. Sa gilid ng mata ko ay may nakita akong babaeng nakaputi. Nasa gilid siya kung saan madalas tumayo yung guard namin. Pinabayaan ko na lang dahil sobrang occupied na ng phone ko. Naglakad na ako paakyat. Narinig ko pa ang yabag ng babae. Para ba itong sumusunod sa akin? Pinagsawalang bahala ko na lang ngayon at inakalang isa lang sa mga kasama ko. Bawat hakbang ko ay isang hakbang rin niya. Para bang inaantay muna niya akong humakbang paakyat bago siya humakbang ulit. Nagtataka ako noon, Sir Gimbal. Bakit niya ako hihintayin na makakyat ang luwag-luwag naman ng hagdanan? Nakarating na ako ng second floor at nagulat ako nang batiin ako ng mga kasama ko. Nakangiti ako noon nang mag-angat ang tingin sa kanila, ngunit agad din nawala ang ngiti ko nang makita kong kumpleto silang apat. Kung nandito sila kanina pa sino yung nasa likod ko na habang paakyat ako kanina? Agad akong lumapit sa mga kasama ko noon. Halos mapaluhod sa panginginig ng tuhod ko. Sa isang linggo kong pananatili sa apartment, ay dito lang talaga ako kinabahan ng husto. Sigurado kasi ako, Sir Gimbal, na talagang may sumusunod sa akin kanina. Sigurado ako na hindi ako nag-iisa habang papakyat ako ng second floor. Doon ko lang din na pagtanto na kung yung kasunod ko kanina ay isa sa mga kasama ko imposibleng hindi ako kalabitin nito o tawagin man lang ang pangalan ko. Nanginginig ang kamay ko nung ikinuwento ko nangyari sa mga kasama ko. Inasahan ko na magugulat o matatawa sila sa sinabi ko at hindi maniniwala, pero nang sabihin nilang hindi lang ako nakakaranas ng mga kababalhagan ay mas lalo akong kinabahan. Ang sabi ni Daniely ay ilang beses na may kumatok sa kwarto niya tuwing madaling araw. Noong una ay iniisip niyang isa sa amin ang salarin kaya pinabayaan na lang niya. Ngunit may isang gabi raw na kinakailangan niya magpuyat para sa isang paperwork. Noong nakarinig siya ng katok ay agad siyang tumayo para pagbuksan iyon. Nang buksan niya iyon ay nagtaka siya dahil patay ang mga ilaw at walang tao. Doon na siya napaisip na kung isa sa amin na kumakatok ay makakarinig siya ng mga yabag na tumatakbo. Naikwento rin ni Katkat at Angel ang mga nawawala nilang gamit na minsan ay natatagpuan nila sa ibang lugar
pero madalas ay hindi na. Ang matindi pa raw ay minsan ang paperwork na pinagpupuyatan nila ang nawawala. Si Krishna naman ay minsang umuwi na madaling araw. Siya lang po kasi ang working student sa amin kaya naman madalas ay madaling araw na siya umuwi. Naalala niyang nag-sound trip siya noon gamit ang earphone niya. Sobrang lakas noon dahil mahilig siya sa mga rock at heavy metal. Noong papaakyat siya ng building ay biglang napalitan ng umiiyak yung song. Napatigil raw siya noon at tiningnan ang phone niya. Isang recording ang nagpe-play sa phone niya. Recording na hindi niya alam kung bakit meron siya. Ang sabi ni Krishna noon ay never naman daw niyang nirecord ang sarili niya na umiiyak. At base sa boses ay siguradong hindi siya iyon. Mula sa mahinang hagulhol ay palakas na ng palakas ang iyak. Kaya naman napatakbo paakyat si Krishna. Nang makarating siya sa kwarto niya ay nawala rin ang iyak. Agad naman niyang hinanap ang files ng recording ngunit kahit anong hanap niya ay hindi niya makita. Nagpa siya kaming matulog ng maaga ng araw na iyon. Hindi rin namin iniwan ang isa't isa. Sabay-sabay na nagdasal. Nagsuggest din si Katkat na maghanap kami ng ibang apartment o kaya ay bahay paupahan at hati-hati na lang kami sa renta. Sumang-ayon naman kami. Nagkasundo kami na tapusin ang semester at sa susunod na sem ay ibang apartment na kami tutuloy. Umasa kami noon na mawawala na ang paramdam dahil patapos na rin ang semester at magsisiuwian na kami sa kanilang naming bahay. Ngunit nagkamali kami. Gabi noon at kumpleto kami. Dahil kakatapos lang ng huling sem namin sa finals ay nagre-relax kaming 5. Sa pagkakatanda ko ay nagluluto ng spaghetti noon si Krishna. Celebration daw na nasurvive namin ng Hell Week. Bumili pa noon ng soju si Katkat at magiinom daw kami. Wala naman kasing rules na bawal mag-inom sa apartment basta lang ay bawal ang outsider. Dahil nga sa akong pinakabata sa amin, Sir Gimbal. Ako yung petiks lang. Kumbaga sa petiks walang ginagawa. Nakailang talo na nga ako noon sa ML. Chill lang ako. Habang yung mga kasama ko ay nagluluto. Nagtatawanan pa sila noon dahil naiba ata ang hiwa ni Angel sa kung ano ang pinapahiwa sa kanya ni Krishna. Nang biglang magpatay sindi ang ilaw. Mga 1 minuto ang tinagal noon at bago tuloy ang hindi na sumindi. Tangik naman. Nagluluto yung tao oh. Reklamo ni Krishna at akmang kukunin yung phone niya nang mapatigil siya. Tila na estatwa siya sa kung anong nakita. Nagsimula na rin siyang mangatog sa takot. Anong nangyari sa'yo? Naguguluhan kong tanong. Ako sa yung pinakamalapit sa kanya at nakaupo sa dining area. Hindi niya ako sinagot kaya naman sinundan ko ang tinitingnan niya. Alam ko pong maaring walang maniwala sa akin, Sir Gimbal. Ngunit alam ko po sa sarili ko ang nakita ko noong gabing iyon. At alam ko rin po sa sarili ko na hindi ako nagsisinungaling. Isang babae ang mahaba ang buhok at nakaputi ang nasa may hagdanan. Lumulutang ito habang nakanganga. May lumabas din na dugo sa bunganga nito. Nabitawan ko ang cellphone ko noon, Sir Gimbal. Hindi ko malaman kung tatakbo ba ako o iyak sa mga oras na iyon. Muling nagpatay sindi ang ilaw. Nanginginig ang mga kamay ko na napakapit ako kay Krishna. Narinig ko naman ang pagsigaw ni Danieli at ang pagsimulang iyak ni Angel. Ngunit ang mas nakakatakot ay kasabay ng iyak ni Angel ay nakarinig kami ng isang boses. Umiiyak rin ito. Mali. Umahagulhol ito. Hindi na namin alam ang gagawin. Ang sabi ni Katkat ay hindi kami pwedeng tumakbo palabas dahil madadaanan namin yung white lady. Hindi rin kami pwedeng umakyat sa rooftop dahil mas mako-corner kami doon. Which is the worst situation kung ako ang tatanungin. Sa mga kwarto ay mas nakakatakot. Hindi kasi namin alam kung pagbukas ba namin ng kwarto ay nandoon yung babaeng umiiyak. Ama namin, nagsimula na kami magdasal na 5. Nanginginig pa rin kami sa takot. Tila ba iniwan ako ng puso ko at nagtitinakbo na kung saan. Nanggigilid na ang mga luha ko at pakaramdam ko ay maiihi na ako ng 10 oras. Opo, ganoon po nakakatakot ang mga oras na iyon. Ama namin, tuluyan na akong napaiyak na magsalita yung babaeng nakalutang. Kinagaya nito ang pagdasal namin pero pakanta. Alam niyo po yung dasal na ama namin pero pakantang version, Sir Gimbal.
Ganoon po. Nakarinig na rin kami ng lahat ng kinikiskis sa bakal. Yung napakatinis na tunog kasabay ng hagulhol ng babae. Nagsisigawan na kami. Si Katkat ay ginusto ng tumalon sa bintana. Buti na lang ay napigilan siya ni Danieli. Ang kaninang pag-iyak ng babae napalitan ng tawa. Nakakarindi ang tawa nito para bang natutuwa siya na nakikitang natatakot kami. Nagsisiksikan na kaming 5 sa gilid ng dining table. Panay ang palahaw namin habang patuloy ang pag-iyak. Hindi namin malaman ang gagawin. Kahit anong dasal ay kayang sabayan ng babaeng nakaputi. Nagsimula na rin na lumakas ang mga sigawan namin kaya hindi nakakapagtaka na marinig iyon ng landlord pati na rin ang kapitbahay namin. Muling namatay ang ilaw. Nawala na rin yung umiiyak pati na rin yung pagkiskis ng lata. Halos hindi kami huminga dahil doon. Nang muling lumiwanag, ay ang guard ng apartment ang bumugad sa amin. Bad trip ang mukha nito, tila ba nagising namin siya sa pagtulog niya. Galit kami nitong pinagalitan na gabi na raw at nagsisigawan pa kami. Binalaan din kami nito na kung maririnig niya pa ulit ang sigawan namin ay aakyatin niya kami ulit at patutulugin na. Nagsabi pa siya na tigilan na namin ang pag-iinom. Akala niya siguro lasing lang kaming 5. Hindi na kami nakaangal noon, Sir Gimbal. Gulat pa rin kasi kami at di makapaniwala sa naranasan. Unang nahimasmasan si Danieli. Inutusan niya kaming kunin ang mga wallet at phone namin para sabay-sabay kaming lumabas ng building. Sinunod namin siya. Wala nang nag-aksaya pa ng oras sa aming 5 at umalis na kami sa apartment. Sa hotel kami natulog noong gabing iyon. Walang nagre-reklamo. Kahit pa wala kaming dalang pamalit at hindi kami nakapaghapunan. Noong sumunod na araw ay chinat ko ang pinsan ko para kunin ang mga gamit ko sa apartment. Dumiretso na ako na umuwi sa amin. Wala na sa aming 5 ang bumalik pa roon. Hindi na rin namin sinabi sa landlord ang dahilan ng pag-alis namin dahil alam namin na may posibilidad na hindi siya maniwala. Sinabi rin sa amin ni Danieli na tinanong niya ang dati niyang classmate at nakwento nito na siya man ay nararamdaman ang kakaiba sa apartment. Ngunit noong sinabi niya ito sa landlord ay sinabi ng matanda sa kaniya na baka guni-guni lang niya ang lahat. Pero alam naming 5 ang totoong nangyari. Graduate na po ako ngayon at may trabaho na, Sir Gimbal. Masaya na rin po ako sa buhay ko pero minsan ay naisip ko pa rin ang karanasan ko sa lumang apartment na iyon. Hindi ko po talaga iyon makakalimutan. Katunayan nga po ay kinikilabutan pa rin ako habang nagtatype ng istorya para sa channel nyo. Maraming salamat po sa pagbabasa, Sir Gimbal. At sana po ay ma-share nyo rin ang istorya kong ito sa channel nyo. More power and more subscribers to come pa po. Maraming salamat po ulit. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento, mga kagimbal. Sana po ay magustuhan nyo ang kwento ni Kagimbal Mika. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.